Sa mga kabalita naman nating umiikot, ang negosyo sa itlog. Naku, baka raw tumaas pa ang presyo niyan hanggang Pasko na. Naku naman, paano Diba? mga dessert? Connie, Oo yung handaan nga. na sa gaya ng leche flan. Naku. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Itlog na ang pinakamurang protina ngayong nagtataasan ng presyo ng mga bilihin. Pero nasa 7 piso o higit na ito, mas mahal ng piso kumpara noong Agosto ayon sa monitoring ng Department of Agriculture. Dagdag gastos yan sa maliliit na negosyo, gaya sa karinderya ni Aurora. Kaya minahalan na rin nila ang presyo ng ulam na itlog. Mas mababa before, like 6 pesos na pwede mo siyang ibenta ng 10 pesos pagka niluto. And then ngayon, 9 pesos na yung medium size, pag binenta 15. Ang egg retailer ngang si Rosita, plano na munang tumigil sa pagtitinda ng itlog. Konting kita na lang, i-retail mong ng 9 to 70, 30 pesos lang. Kilalang bagsakan ng mga itlog itong Santa Cruz, Maynila. Ramdam na raw dito ng mga wholesalers ang pagtaas ng presyo at paghigpit ng supply. Sa tindahan ngang ito, kung dati punong-puno raw ito ng mga itlog, ngayon halos kalahati na ang nabawas sa kanilang supply. Tumaas po ng 10 pesos bawat tray. Kakaunti po ang stock. Tsaka nagkalyata sila. Kaya kumonti ang production. Kaya magmamahal na rin daw ang mga leche flan ng ilang negosyante na paboritong handa at panregalo pa naman kung kapaskuhan. Para ma-maintain po yung quality ng aming tinda, kailangan hindi namin babawasan yung ingredients, magdagdag na lang kami ng presyo. Ayon sa Philippine Egg Board Association, bumababa ang supply habang tumataas ang demand at apektado na ang farm gate price na nasa halos 6 na piso na o higit pa. 5 piso lang yan nitong Agosto. Marami yung nagbabas ng ng alaga. Yun ang nangyayari. Kaya nasa low side tayo ng supply. Maripele, may sariling mundo yan eh. Kahit hindi naman pagtaas ang presyo sa farm gate, pagka Christmas season, tataas sila eh. Ayon naman sa DA, talagang tumataas ang demand pero humahabol na rin ang supply. Ngayon ay nagraramp na uli sila ng production. So, we can expect na lalampas na uli sa demand. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.